Maligayang pagdating sa ikalawang bahagi ng pagsisimula ng car dealership at pagkuha ng dealer lisensya gamit ang maliit na budget. Kailangan ko ng mas magandang pamagat. Ako si Craig, samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Alamin natin kung paano kumuha ng dealer license, magsimula ng dealership at makapasok sa dealer auctions para makabili ng kotse ng maramihan sa buong bansa. Nakatira ako sa Florida, pero kahit saan ka man, Florida, New Hampshire, Missouri, Minnesota o California, para sa iyo ang video at seryeng ito ngayon. Sa huling episode, nasa town hall tayo, tax collector, Department of Motor Vehicles, Registry of Motor Vehicles o kung anuman ang tawag mo sa dealer desk para makuha natin ang mga requirements para sa pagkuha ng lisensya bilang dealer. Sa video ngayon, part 2, maghahanap tayo ng lokasyon na isang taon kong pinaghandaan at ni-research. Sama kayo sa episode na ito habang naghahanap tayo ng lokasyon at may teaser. Sa dulo, ipapakita ko ang napili namin. Kaya, huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ito. Isang taon ginawa ang video na ito. Inabot ako ng isang taon sa pag-research, pagmamaneho, pag-explore, at pag-alam ng kailangan para magawa ang video na ito. Magtatayo ako ng car dealership mula sa simula at sasamahan niyo ako sa aking bagong serye. Isang taon na ang nakalipas, iniwan ko ang matagumpay na car dealership na ako ang nagtatag sa New Hampshire para makatira ako sa maaraw na lugar at makapag-drive ng ganitong sasakyan araw-araw buong taon. Marami akong isinuko, pati ang negosyong ako ang nagtatag. Yun ang nagbayad para sa bahay ko sa tabi ng lawa, nagbayad ng bahay ko, nagbayad ng lahat ng bills ko, nagbayad ng lahat ng bakasyon namin at naglagay ng magandang ipon sa bulsa namin. Iniwan ko ang lahat ng iyon. Sa seryeng ito, magsisimula akong magtayo ng car dealership at ngayon, maghahanap tayo ng lokasyon. Bakit inabot ako ng isang taon? Talagang mahirap mag-explore, matutunan kung paano gumagana ang sistema, kung paano ang presyuhan, at talagang maghanap-hanap para makita kung ano ang abot kaya. Dahil maliit lang ang budget natin, may pera akong pampasimula ng car dealership at pagandahin ito, pero hindi ko gagawin. Magsisimula tayo mula umpisa na halos walang pera. Gagawin natin ito sa maliit na budget para makita ng lahat kung paano ito ginagawa. Craig, bakit ka nakatayo sa isang malaking industrial na paradahan? Sinimulan ko ang flying wheels sa isang industrial na espasyo sa bodega. Tulad nito, mahigit 15 taon na ang nakalipas. Sa nakaraang 6 na buwan, nag-imbak ako ng 8 sasakyan, 6 na kotse at 2 golf cart dyan mismo. Sa loob ng ilang buwan, bumibili at nagbebenta ako ng mga sasakyan ng maramihan. Ibig sabihin, bumibili ako mula sa publiko at ibinibenta ko sa ibang mga dealer. Bumibili sa auction o dealer, tapos binibenta rin sa auction. Hindi ito kumikita at maling paraan ng negosyo. Madali lang kumita pero hindi malaki ang pera. Sa retail sales o pagbebenta sa publiko, ito kinukuha. Pinag-uusapan natin ang paglipat mula sa pagbebenta ng mga kotse na $500 ang kita, papunta sa mga kotse na 35 hanggang $40,000 ang kita sa isang bentahan, na talagang kamangha-mangha. Oo, mas maraming stress, pero mas malaki ang kita sa retail sales. Aaminin ko, ayoko sa publiko at retail sales, pero gusto ko talaga yung perang nakukuha dito. Miss ko yon. Magsisimula ulit kami ng car dealership mula sa paghahanap ng lokasyon. Kaya bawat isa sa mga unit na ito ay isang industrial space. Ibig sabihin, ito ay zoned para sa halos kahit anong komersyal, industrial, light industrial, kahit ano pa. Basta't hindi ka nakatira doon, halos kahit anong gusto mong gawin ay pwede mo sa mga unit na ito. Diyan tayo magsisimula, kaya madali lang kumuha ng dealer's license dito. Iba-iba man ang batas at requirements ng bawat estado, halos lahat ay tumatanggap ng ganitong commercial industrial complex. May isa ako at maganda ito. Diyan ko sinimulan ang negosyo ko. Kaya nga sinabi ko sa'yo, may 8 akong sasakyan, 6 na kotse at 2 golf cart dito sa loob ng ilang buwan. At ito ang aking sobrang espasyo. Ito ang aking storage. Dito ko inilalagay ang truck at trailer ko kapag kailangan ko ito. Nakatira ako 2 milya mula rito sa kalsada na talagang kamangha-mangha. Mabilis lang ako makakapunta rito. Makakapagpalit ng sasakyan. Mabilis lang ako makakapunta rito. Makukuha ko ang truck at trailer ko. Magagawa ko lahat ng kailangan ko dito ngayon. Ginawa ko ito dahil may kaibigan akong nagrerenta ng espasyo dito at hindi niya kailangan ang mga paradahan. Ginamit niya ito sa negosyo niya. Sabi niya, Craig, gamitin mo lahat ng ito. Pabor ko na sa'yo. Ginamit ko at masaya ako. Ngayon naghahanap kami ng bagong lugar. Ibinenta niya ang negosyo at umalis. Kaya kailangan naming maghanap ng bagong paradahan sa video na ito. Ang upa dito ay 6,000 at 500 kada buwan sa 3 taong kontrata
at 6,500 dolyar rin bawat buwan kahit walang exposure o customer na dumadaan. Walang basta-basta papasok at makakakita ng kotse mo. Lahat ay kailangan ng appointment. At kailangan kong makabenta ng 6,500 dolyar na tubo bago ako kumita kahit piso. Mabigat yan na pasanin. At sa totoo lang, nakaka-stress talaga. Hindi ko alam kung magtatrabaho ako para mabuhay o mabubuhay para magtrabaho. Pero ayokong mabuhay para magtrabaho. Gusto ko magtrabaho para mabuhay. Oh, ganyan talaga. Masyadong mahal ang upa dito at hindi ko rin kayang garantiyahan na 3 taon ako dito. Kaya ngayong wala na rito ang mga kotse ko, lilipat na kami. Ipakikita ko sa iyo paano. Nakahanap ako ng murang lugar na pasok sa budget para magtrabaho at kumuha ng dealer lisensya. Kaya tara, lumipat na tayo sa susunod na lugar. Sabi ko nga sa iyo, 1 taon ginawa ang video na ito. Kasi kailangan kong maghanap, kailangan kong alamin kung ano ang mga kinakailangan para sa lisensya. At sa totoo lang, wala talagang masyadong murang espasyo na available. Kaya nahirapan akong maghanap ng lugar na papasa para sa retail na lisensya. At saka, dati akong may flying wheels sa Hilaga. Kaya hindi pa ako handa na magkaroon ng 2 car dealership. Pero ngayon, na bumagal na ang Flying Wheels North, sisimulan ulit natin ito dito sa baba. Kunin natin ang dealer's license, maghanap ng pwesto at kumuha ng insurance. Lahat ito ay gagawin na sa Florida agad. At sa dulo ng video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano ang napagdesisyonan ko, kung ano ang napagkasunduan namin. Nakahanap kami ng lokasyon na inabot ng 1 taon bago makita. At ipapakita ko rin sa inyo lahat ng tiningnan namin nitong nakaraang taon at kung saan namin sisimulan ang aming car dealership. Isa ito sa mga dahilan kaya 1 taon bago ako nakahanap ng lokasyon. Tingnan mo ang industrial park na ito. 12 ng unit dito, lahat abot kaya at okupado. Mula 1,200 hanggang 1,500 kan XKFT. Okupado na lahat, gusto ko pa sana ng 1 o 2. At kung magiging tapat ako sa iyo, sa pangmatagalan, gusto kong maging akin lahat ng ito. Ito ang magiging retirement ko. Gusto kong maging akin ang mga ito. Pero lahat sila ay okupado. May karatula ng paupahan, pero tuwing tumatawag ako, laging hindi available. Tawagan mo ako sa susunod na buwan, pero laging ganoon ang sagot niya tuwing tumatawag ako. Ang gaganda ng sasakyan sa shop na yon. Gusto ko sa industrial kasi hindi ka pinapansin ng tao. Ayoko sa retail dahil ayoko ng laging may pumapasok. Tingnan mo ang mga paradahan dito. Gusto ko sanang magtayo rito pero laging puno at hindi na umaalis ang mga tao. Mahirap talagang makahanap ng murang pwesto. Kaya kapag nakuha mo, hindi mo na bibitawan. Parang sa bodega ko sa New Hampshire, pag may pumasok, di na umaalis. Mahirap makahanap ng abot kayang industrial space. Pero sa warehouse walang istorbo, magagawa mo lahat ng gusto mo. Tara, punta na tayo sa susunod na lugar na hinahanap ko. Nagawa na namin ang research at alam na ang requirements. Unang hakbang para sa dealer's license ay maghanap ng commercial na pwesto. Nung nasa Florida pa ako, nakakita ako ng industrial storage building na parang open storage unit na walang bakod at bukas, 24 na oras. At sa tingin ko, 350 dolyar kada buwan ang renta ko noon at iyon ang nag-qualify sa akin para makakuha ng dealer's license. Kailangan mo ngayon ng indoor na lugar na may opisina tulad ng storage warehouse ko. Naglagay ako ng mesa at espasyo para sa kotse sa warehouse, sapat na iyon. Kailangan ko ng mas malaki kaysa doon dahil kailangan ko rin ng parking, kaya maghahanap kami ng may maraming parking sana ngayon. Itong video, 1 taon ginawa kaya minsan lilipat ako ng kwento para ipakita sa iyo kung ano ang pinagkakaabalahan ko nitong nakaraang taon at ipakita sa iyo kung ano ang mga nakita ko at mga ideya na pumapasok sa isip ko ngayon. Sinabi ko na ito sa unang video. Ayokong gumastos ng 5,000 kada buwan sa renta. Gusto kong gawin ito na halos walang gastos. Maliit lang ang budget. Tinulungan ko ang kapatid kong si Adam magsimula ng car dealership at kumuha ng dealer's license. Ginabayan ko lang siya sa proseso. Nagawa niya ito sa bahay niya na kamangha-mangha dahil halos walang gastos. Nagawa niya iyon dahil nakuha niya ang variance para sa kanyang property na nasa isang mataong commercial na kalsada. Lumapit siya sa munisipyo at nakuha ang dealer's license para sa garahe na nirezone pa na niya, hiwalay sa bahay sa pangunahing kalsada. May full video ako sa isa pang channel tungkol sa pagsisimula ng dealership at pagkuha ng dealer's license. May link sa description kung gusto mong i-follow ang channel na yon. Paano niya nakuha ang mga variant at rezoning ng bahay para makapagsimula ng dealership? Nakakamangha, pero may mga lugar tayong pupuntahan ngayon. Ipakikita ko muna sa inyo ang mga naiisip ko bago tayo magsimula sa live na paghahanap. Punta muna tayo sa marketplace. At itatype lang natin,
subukan natin ang industrial at tingnan natin kung ano ang lalabas kapag industrial. Hindi ko na type ng tama pero industrial warehouse. Masyado nang malayo iyon. 25 milya lang ang tinatakbo ko, 35 milya papuntang West Palm Beach. Kahit na mukhang maganda iyon, hindi ako interesado. Small Bay Industrial, 225,000. Ayoko nun. 22 milya pa ang Fort Pierce. Maraming lote roon, pero masyado itong malayo para sa akin. Ayokong magmaneho ng malayo sa Fort St. Lucie para magpakita ng kotse. Tapos aalis lang sila. 14 milya 1,000 at 400. Ngayon, ito ang swak sa atin. Napansin ko na ang county sa itaas natin na St. Lucie County ay mas mura. Pwede tayong magkasa ng 3 kotse dito. Yung isa, pwede ka mag-lift at 2 pa. Para sa 1,400 commercial warehouse na may restroom, hindi talaga ubra yon. $3,000, aprobado na para sa auto dealer, ganito ang hinahanap natin. Ito ang mga gusto natin, aprobado na para sa auto dealer. Nandyan ang garahe papunta sa banyo, ito ang opisina, at ito ang espasyo ng garahe. Dito ako nagsimula ng dealership, ganito rin ang itsura noon. Ito ang front office na may sofa. Di ko alam bakit may sofa dito, maliban kung may kakaibang video kang ginagawa. May banyo at 1,000 at 100 SQFT ang laki. Oo, una kong unit ay 1,100 at 40 square feet, handa na ang espasyo at pwede ang auto dealer na may konting repair. Masyadong malayo ang West Palm para sa akin kaya ito na lang ang pinili kong opsyon. Makikita mo ang opisina ng paupahan. Bawat isa sa mga ito ay 1 unit lang. Totoong opsyon ito. Ganito ako nagsimula ng aking unang tindahan ng kotse. Bawat isa dito ay parang 10 ang lapad at 20 ang haba. Kaya makakakuha ka ng 10 talampakan ang lapad, 20 talampakan ang lalim. Kasya ang isang kotse at pwedeng gawing opisina gamit ang mesa. Sa palagay ko, mga P600 kada buwan ito, kaya pwede kong paupahan malapit sa bahay. Ngunit 1 kotse lang ang pwede. Ganito ko sinimulan ang pinakauna kong car dealership sa Florida. Makikita mo na walang bakod, kaya bukas ito sa publiko. Kahit sino pwedeng pumasok at lumabas. At isa yan sa mga patakaran, isa sa mga kinakailangan. Hindi ito pampublikong imbakan kahit pwedeng gamitin ng iba. Ginagamit ang mga ito bilang garahe o talyer ng mekaniko at pwede na ring gamitin ng mga hobbyist ngayon. Tinanggihan ko ang isa sa mga unit na ito dahil walang paradahan. Hindi ako makakapagparada ng kahit ano dito sa labas. 1 kotse lang ang kasya, kaya pwede akong kumuha ng lisensya ng dealer dito. Pero hanggang doon lang ang kaya ko, hanggang doon lang ang magagawa ko, iyon lang ang kaya kong gawin ngayon. Sabi ko sa'yo, tipid ang budget natin at nagsisimula tayo na layunin lang ang meron. Ang gusto ko sa dulo ng lahat ng ito ay ito mismo. May gate na opisina, maraming base, gusto ko ng maraming paradahan at pribado pa rin. Gusto ko appointment muna bago pumunta ang mga tao. Gustong-gusto ko ang lokasyong ito at laging bakante kapag dumadaan ako, kaya gusto ko ring makahanap ng ganito. Matagal nang bakante yan at hindi nagagamit at balang araw ay makabili ng ganun. Ayoko nang magrenta. Gusto ko nang makabili ng ganun. Madalas, mas mainam magsimula sa pagrenta bago bumili. Ganito ko nakuha ang aking 8 unit na industrial na gusali sa New Hampshire. Nagrenta muna ako, naging maayos ang pakikitungo ko sa mga may-ari at talagang nakilala ko sila ng mabuti. At noong handa na silang magbenta, binanggit ko sa kanila at sinabi, "Oy mga pare, kapag gusto ninyong ibenta, tawagan nyo ako. Kapag gusto ninyong ibenta, sabihin nyo sa akin. Kapag handa na kayong ibenta, ipaalam nyo sa akin." Ginawa nila iyon, kaya napunta sa akin. Maaaring hindi mo agad makita ang gusto mong bilhin, kaya pwede kang magrenta muna bago sabihin ang gusto mo. "Oy, kapag handa na kayong magbenta, sana ako ang unang sabihan ninyo. Sige, huling bagay na lang ngayong gabi at bukas, ipapakita namin sa inyo ang bago naming lokasyon." May ipapakita ako sa inyo ngayong gabi kung ano ang ginawa ko nitong nakaraang taon, nasa likod lang. Hindi napapasa sa dealer license ang mga gate na ito dahil may gate na. Walang pampublikong access, pero pampublikong storage ito. Ito ang ginagamit ko para pag-imbakan ng mga sasakyan ko kapag kailangan ko ng dagdag na espasyo. Siguro kilala mo itong truck na ito, ang Cummins Ram ko, at yung trailer na yan. May kotse sa loob, kaya may truck, trailer, at kotse tayo. Nagbabayad ako para sa 1 pwesto ng paradahan ng truck at trailer, 3 pwesto ang kasama. Sa huli, dahil parang storage sa loob, nasabi ko na parang ng 2 beses. Sa likod ko, maraming sasakyan na nakapark. Sa Florida, madalas may homeowners association, kaya maraming patakaran at regulasyon. Hindi ito kasya sa bago kong bahay. At kahit malaki ang driveway sa dati kong bahay, bawal pa rin ito sa neighborhood. Nakalimutan ko na ang driveway,
Kaya naghahanap ako ng mapaparadahan ng truck at trailer nitong nakaraang taon. Ipinakita ko sa iyo yung industrial park kung saan ko pinaparada ang mga gamit ko, na hindi pa available sa akin isang taon na ang nakalipas nang lumipat ako dito. Kaya kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Kailangan kong maging madiskarte at kailangan kong maghanap ng paraan kung paano iparada ang mga sasakyan kahit wala akong espasyo para mag-park ng mga sasakyan. Kaya nagpunta ako sa iba't ibang storage facility para maghanap ng bakanting espasyo. May outdoor parking para sa mga truck at trailer, pati na rin indoor parking para sa mga sasakyan. Nagrenta ako ng 2 unit para sa tig-isang kotse at may truck ako na may trailer na may kotse sa loob, kaya 3 kotse na para sa 5 espasyo. Hindi ko na mapapakita ang mga kotse o makakapagnegosyo dito. Ginagamit ko lang ito bilang imbakan at paminsan-minsan para ayusin ang mga kotse ko. Hindi ako pwedeng kumuha ng dealer na lisensya rito. Tumaas na ang bayarin. Nagbabayad ako ng $750 bawat buwan para sa espasyong kasya ang 5 kotse o 4 na kotse na may trailer. Hindi ako pwedeng magnegosyo dito. Kaya sobrang mahal lang talaga mag-imbak ng mga kotse. Pero may gate naman at ligtas. Alam kong hindi sila mawawala. At kapag may mga proyekto ka, minsan may mga bagay na natetingga, tulad ng naghihintay ako ng pyesa para sa isa sa mga ito. Meron akong Mustang Gran Turismo yung kotse na binili ko mga 4 na buwan na ang nakalipas at hindi ko pa nga nagagalaw dahil may iba pa akong mga proyekto. Kaya kailangan ko ng parking dahil kapag may magandang deal na kotse, agad ko itong binibili at tinatago muna sa storage. Handa na akong magnegosyo at kumuha ng lisensya, kaya kailangan ko ng mapagtatrabahuhan. Ginawa ko na ito noong 1 taon. Panahon na para mag-move on. Gabi na ngayon. Bukas, dadalhin ko kayo sa ilan sa mga lugar na tiningnan ko, kung paano ko sila nahanap at ipapakita ko sa inyo ang aktwal kong lokasyon. Asikasuhin ko na ang lisensya natin bilang dealer. Kinabukasan. Ngayon, tulad ng nakikita ninyo, may 4 na karatula ng paupahan, mga karatula ng pamamahala ng ari-arian, at mga karatula ng komersyal na real estate na binebenta sa buong bayan. May isa pa dito. Nakita nyo ba yung kotse? Tumalon sa bangketa, grabe. Maraming paupahan kahit saan, pero ayoko. May isa pa ring paupahan sa likod niyan. Maraming paupahan at available na ari-arian, pero ayoko pa rin ng 5,000 kada buwan na upa. Sinusubukan naming panatilihing mura ang lahat. Sinusubukan naming panatilihing hindi magastos para makaraos kami ng hindi palaging stress. Yan ang pinakamahirap para sa akin ngayong taon. Sana nakahanap na ako ng daang lugar. Pero ayokong mabuhay ng lampas sa kaya ko. Ayokong magtrabaho lang para mabuhay. Gusto ko talagang mabuhay. Sandali, sinabi ko na ayokong mabuhay para lang magtrabaho. Gusto ko lang magtrabaho ng sapat para mabuhay, mag-enjoy ng hindi na stress. Kung gusto kong umalis ng weekend o hindi magtrabaho ng Sabado, pwede kong gawin. Kaya ito lang ang naiisip ko. Mas kailangan ko ng parking kaysa sa loob na storage. Mahal ang storage para sa 5 hanggang 15 kotse. Umaabot ng 25 hanggang 3,000 square feet at malaking halaga. Kung makakakuha ako ng maliit na gusali o unit na may parking sa labas dito sa Florida, iyon ang ideal. Diyan ako nag-gym, makikita mo roon ang mga taong tumatakbo. Tingnan mo lahat ng parking dito kung makakaupa ako ng unit na mga 1,000 square foot na may ganitong parking. Parang ito ba ay U-Haul company o budget rental company? Ginamit ng budget ang lahat para sa parking at nagrenta sila ng maliit na unit kasama na lahat ng ito. Tindahan ng alak yan, pero tama ba lahat yan? Maraming bakanting parking na hindi nagagamit, iyon talaga ang kailangan ko. Pati lahat ng hindi nagagamit na parking dito. Ang problema dito, bukas lang kaya pwedeng magnakaw o gawin ng tao ang gusto nila sa iiwan ko. Kaya nakakatakot at parang hindi na ito pwede para sa akin. Kahit ideal ang parking ngayon, kailangan ko pa ring manatili sa sentrong lugar. Kasi may auction lang sa kalsada pataas at may CarMax din sa kalsada pataas doon. Kaya dito sa paligid manggagaling karamihan ng stock ko. Wala si Papa Al, lolo ko sa New Hampshire. Tuwing Huwebes na kasama ko. Tuwing Huwebes, tinutulungan niya akong ilipat ang mga kotse at buuin ang negosyo ko. Ngayon, mag-isa na lang ako kasama ang trailer ko. Kaya kailangan medyo malapit ako sa mga auction para hindi lumobo ang gastos ko sa transportasyon. Kung titingnan mo, ang public storage unit na ito ay may bakod at hindi bukas sa publiko kaya hindi ito gagana. Sa kabila ng kalsada, for lease ang mga ito. At kung titingnan ko doon, hindi bababa sa 450 piso kada buwan para sa isang office unit doon mismo pero walang paradahan. 450 piso kada buwan ang opisina na requirement sa estado ko kaya kung makuha ko yon sa ganoong presyo.
Pagkatapos, 2 parking spot pa at pinag-uusapan ang pag-qualify sa dealer's license na nagkakahalaga ng P400 at 50 kada buwan. Ngayon, ang problema, 2 lang ang pwede mong ibenta na sasakyan sa isang pagkakataon. Parang, ano ba ang dapat kong gawin? Kailangan ko ng paradahan, yan ang pinakamalaking problema ko. Kailangan kong iparada ang mga sasakyan ko. Kahit mura, di na talaga pwede sa akin yung opisina na yun ngayon. Ito talaga ang motibasyon ko. Tingnan mo yung espasyo ni Kuya, daming storage at garahe, ang luwag para sa dagdag na sasakyan. At tapos meron pa siyang frontline dito sa labas, ang ganda ng shop na to. Hindi ko maisip gaano kalaki ang overhead at renta dito sa downtown. Dahil nabanggit ko ang downtown, gusto kong ipakita sa iyo ang iniisip ko ngayon. Bumili ako ng lote dito noon para pagtayuan ng duplex. May video na ako noon, pero 1 taon na itong bakante. Sa akin talaga ito. Wala akong gastos dito ngayon. Malaki ito, pero hindi na maganda ang lugar ngayon. Wala akong sinasabi tungkol sa lahi. Wala itong kinalaman sa kahit anong partikular na kulay o kahit ano, ganun lang talaga ang karamihan. Sa totoo lang, mas mataas ang antas ng krimen dito kaysa sa karamihan ng mga kalapit na lugar. Sa bayan namin, hindi ko pagkakatiwalaang iwan ang Mustang ko sa bakuran. Hindi ko rin pagkakatiwalaang iwan ang mga sasakyan ko dito. Diretsahan na lang, hindi ko sinasabing may masama, pero hindi natin alam ang mangyayari. Hindi ko mababantayan ang mga sasakyan dahil hindi ako palaging nandito. Hindi ko rin naman sila kayang tingnan araw-araw. Kaya parang hindi talaga pwede na basta na lang magparada ng mga sasakyan dito sa property. May available na unit sa bayan, makikita ang A1 Auto. May ilang sasakyan pero limitado ang paradahan. Ang mga ganitong klase ng unit ay makikita sa buong bayan. Alam mo ba kung alin sa mga ito? Ang bakante? Sa tingin ko isa o may bagong lumipat dito ngayon lang. Talaga. Isa ang bakante, 2 pa, 4 hawak ng pangunahing lalaki. Ilang espasyo ang binigay sa'yo? Lahat ito ay 41. Ibig kong sabihin, meron ako. May 3 lift kami sa likod, Ay ayos! 2 sa loob. Oh. Yung electrician, nandun siya. Ngayon lang siya umupa. Meron, nandito ang kampana. Hanggang dito na lang siguro. Umaabot ito sa bandang gitna. May 2 bintana sa bahaging yon. Nandun na siya sa labas ng ilang sandali. Ay, salamat. Maraming salamat talaga. Oh, walang problema. Pinahahalagahan ko ang tulong mo. Nasa buong bayan ang mga unit na ito at sabi niya may malapit ng paupahan. Ako ang unang nagbukas ng usapan. Nagtanong ako ng tama at sa dulo ng video, ipapakita ko kung paano ko nahanap ang ari-arian ko. Magtanong ka lang, uy, alam mo ba kung may mga unit na available? Magkano ang renta dito? Kumusta ang may-ari ng lupa? Kumusta ang lokasyon? Alam mo ba? Kung may mga bawal, itanong mo lang ang mga tamang tanong. Maging magalang, huwag kang magpakabaliw. Naglakad akong may kamera, kaya bumati ako ng hello para hindi ako nakakatakot. At parang, uy, ano bang meron dito sa lalaking may kamera? Kakaiba nga, pero oo, sinabi niya na isa sa mga unit ay paupahan na. Kung titignan ko, may 6 na sasakyan ang elektrisyan dito, pati na rin ang kanto na ito. Ang dami niyang paradahan. At itong nagbebenta ng sasakyan dito, meron din siyang lahat ng espasyo sa likod dyan. Sinabi ko na gusto ko ng mura, pero hindi iyon mura. 2,500 piso kada buwan ang renta sa lugar na iyon. At ayokong gumastos ng 2,500 piso kada buwan sa ngayon. Sa umpisa pa lang, mabigat na agad iyon para sa bagong negosyo. Pwede rin itong mga unit. Makikita mo, may malaking overhead na pinto at front door sila, pero hindi ito retail na lokasyon. Magandang maghanap sa industrial park dahil may mas maliliit na unit doon. May office storage dito na kasing lapad ng gusali at may 2 parking space din. Maliit ang espasyo kaya mahirap magbenta ng maraming kotse. Kadalasan 2-3 kotse lang kasya kada unit. Maglagay ka ng lift doon, pwede mong ilagay ang mga ganito dito. Kung makakakuha ka ng isang unit na may opisina, magkakaroon ka ng 2 parking space. Pagkatapos, pwede kang magpasok ng 2 kotse. Isa sa likod, isa sa harap, at isa pa sa taas ng lift. 3 hanggang 6 na kotse ang kasya dito. At pagkatapos, kung available ang mga ito, pwede mo ring makuha ang mga espasyong ito mula sa may-ari ng lupa. Kaya ang industrial space ang tinitingnan ko at makikita mo kung gaano kaiba ang Florida kumpara sa tulad ng New Hampshire ko. Mayroon akong walang limitasyong paradahan, pwede kong iparada ang mga kotse kahit saan ko gusto. Ang mga ito, ipinaparada nila sa likod ng kanilang garahe, ipinaparada nila sa damuhan. Naghahanap lang sila ng espasyo kahit saan nila magawa. Sinusubukan nilang gumawa ng espasyo kahit saan nila kaya.
na talagang nakakatakot para sa akin. Pwede akong bumili ng 11 kotse sa auction sa New Hampshire nang hindi iniisip kung saan ilalagay ang mga ito. Pwede akong umuwi at sabihin, si Lauren bumili ng 11 kotse, ilipat natin at pwede ilagay kahit saan. May lupa at espasyo ako, may 30 kotse sa mura kong lote. Nakakainis lang na may iniwan akong napakaganda. Sa ngayon, masikip ang lugar ko. Ituturo ko sa inyo ngayon ang 2 diskarte. Nung binuksan ko ang una kong car dealership sa New Hampshire, sabi ko sa iyo, nasa industrial warehouse ito. 950 ang buwan ng renta. Sobrang simple lang. Hinati ko pa ang renta kasama si kuya at tatay. Kaya parang walang panganib nung nagsimula kami. Nung sinimulan namin ang New Hampshire, lumaki kami para doon. Pero lahat ng tao gusto ng kalahating $1,000,000 para sa negosyo, garahe o pwesto nila. Hindi talaga kaya ng bulsa. Wala namang saysay, pero gusto ko talagang magkaroon ng sariling lupa. Natisod ko lang yung lugar ko sa Danville. Bakante siya, katulad nitong nandito mismo sa downtown Stewart. Ito ay isang 2-bay na garahe na may opisina at ilang paradahan sa tapat lang ng downtown. Talagang bakante. At kung magiging tapat ako sa'yo, medyo kadiri talaga. Kailangan nang ayusin yung bubong, tanggal na yung mga trim, at bulok na yung mga soffit. Sa loob, kitang may water damage sa sahig, kaya malinaw na may tagas ang bubong. Yung bubong biyak-biyak na parang flying wheels. Kulay ko din yan, gray, puti, pula. Kung lalakad ka dito, kailangan ayusin ang lugar. Ganito rin ginagawa ko sa mga kotse. Kaya masaya akong gawin ito sa property. Tingnan mo ang opisina. Dati itong maayos at astig ang lugar dahil may mga kotse sa kisame. Tingnan mo sa kisame. Kita mo yung mga kotse doon. Ganitong estilo ang gusto ko dito. May nakalaan ng pwesto para sa karatula dito sa parking. May mga puno ng palma at meron ding street parking. Kung kailangan ko, ganito ko nabili ang una kong gusali. Hinanap ko yung pangit na hindi naman binebenta. Walang karatula ng for sale dito. Nahanap ko yung address. Pumunta ako sa munisipyo, kinausap ang tax assessor at binigay ang address. Tulad ng sa property na ito. Babalikan ko ito mamaya. Tiningnan at ginugel ko yung address, pero hindi ko pa rin mahanap ang may-ari ng bahay o lupa. Kaya pumunta ako sa website ng County Tax Assessor. Tinype ko yung address. Nahanap ko may-ari, nag-FBI style ako. Ginugel ko siya pero walang lumabas na info. Sa huli, nakahanap ako ng parang kaparehong pangalan sa Facebook. Tiningnan ko yon at nahanap ko yung negosyo niya. Tinawagan ko yung negosyo niya. Tinanong ko kung kilala niya yung tao. Sabi niya, oo, asawa ko yan. Nakuha ko ang number ng asawa niya dahil sinabi kong interesado akong bilhin ang property. Tinanong ko kung gusto niyang ibenta. Sabi niya, hindi siya interesado at balak pa niyang ipademolish. Magpapatayo kami ng restaurant o kung anuman. Kaya magtatayo siya ng restaurant. Kaya maglalagay siya ng mas magandang negosyo sa downtown. Aalisin na niya ito. Sayang at sana para sa akin na lang. Para sa akin maganda ang pangit. Matagal ng bakante dito. Parang taon na. Gusto ko ang ganito. Ganito ko nakuha ang Danville. Nahanap ko ang pangalan ng lalaki, wala siyang numero ng telepono. Sinulatan ko siya at sinabing interesado ako sa kanyang ari-arian na mukhang napabayaan. Tinanong ko kung gusto niyang ibenta. Binigay ko ang number ko, tumawag siya, nag-usap at nag-negotiate kami hanggang nabili ko ang ari-arian. Walang realtor, ako lang ang kumuha nito. Dito ko na itatag ang negosyo ko. Sumulat ako ng liham. Nakita mo akong kinausap yung lalaki, makipag-ugnayan ka at ipakilala ang sarili mo. Sinubukan ko ito, pero sa kasamaang palad hindi ito gumana at ito ang dahilan kung bakit gusto ko ito kaysa doon sa isa. May for sale na karatula. Patay na ibon, tingnan mo rin sapatos. Gusto ko sila patay na ibon. Magandang ibon. Kaya mo bang sabihin, magandang ibon? Magandang ibon. Magandang ibon? O kaya mo bang sabihin magandang ibon? Alam mo ba ang pelikula? I-comment mo. Kalimutan na lang natin ang pagbebenta kung may tatawag kay Rosie Shepherd. Itong mga pinto ng garahe, itong paradahan, yung gusali doon. 2 unit ito na paupahan. Kasama na lahat ito. Kasama na rin lahat iyon. Kilala itong hot rod shop na malawak, maraming paradahan, lifter, gamit at storage. Akala ko makukuha ko ito sa patas na presyo at kaya kong ayusin mag-isa. Gumawa ako ng pangalan sa downtown para makilala ng lahat. Yun ang Flying Wheels. Mismo sa downtown Stewart. Malapit lang sa tubig. Ayan yung tubig dyan. Oo.
Kilala ko yung taong yon. Maganda yung shop niya, ang ganda doon. Nagbebenta siya ng astig na kotse na gusto ko, pero ayaw niya akong bentahan. Magkano kaya? Parking? 4 o 5 dito. 2 o 3 doon. Ilan sa garahe. Mga 10 hanggang 12 kotse lahat. Sigurado akong kailangan ko pa ng pahintulot sa munisipyo, pero yan talaga ang gusto ko. May mga niyog at lumang karatula dyan. Gawin nating mukhang hot rod shop, parang sa pelikula. Gusto ko talaga ng kotse pero imposible naman. Sinabi ko sa iyo kanina na ilabas at ipakilala mo ang sarili mo. Ipaalam sa iba kung ano ang ginagawa at hinahanap mo. Baka kapag tama ang pain mo, mahuli mo rin ang tamang isda. Kung nagamit ko man yun ng tama, ewan ko, basta ganon na lang. Nakita ko sa Facebook Marketplace ang storage facility kaya pinuntahan ko pero hindi ko siya makita. Habang umiikot ako, nakita ko ang lugar na ito. Ito ay auto center ni Edil, kaya si Edil ang may-ari ng unit na ito, ng unit na iyon, ng unit na iyon, ng kotse na iyon, ng kotse na iyon, pati na rin ng kotse na iyon, ng kotse na iyon, ng kotse na iyon, ng kotse na iyon, ng kotse na iyon. Shop niya ito. Pagkakilala ko kay Edil, sinabi ko ang hanap ko at tinulungan niya ako. Binigyan pa ng magandang deal. Doon ko nakuha ang shop na ipapakita ko mamaya. Sinabi ko kay Edil ang plano at hinahanap ko. Sabi niya, may kilalang tao at alam na lugar ako. May kaibigan ako na nandyan mismo. Ayan ang Bronco ko na inaayos. At dito naman ang shop ko. Nag-lunch kami ni Logan kasama ang tatay ni Tim at mas nakilala namin siya. Naalala ko siya tulad ng lolo kong si Papa Al. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng lunch kasama siya dahil nakatira na kami sa kabilang dulo ng bansa. Lumipat kami palayo sa kanya. Ang pakikinig sa kwento ng karunungan ng mas nakatatanda ay nagbibigay lakas ng loob sa akin. Ang sarap sa pakiramdam, mainit, komportable, pamilyar, at mas nakilala ko pa siya. At talagang excited akong magtrabaho dito habang tumutulong din sa iba sa kanilang paglalakbay. Kaya sobrang excited akong magkaroon ng abot-kayang shop para makapagtrabaho at gumawa ng sarili kong proyekto. Hindi sa driveway o bakuran ko ito. Dealer na ako, may lisensya. Ipapakita ko ang shop sa susunod na video. Magsisimula na tayong magtrabaho para sa dealer's license. Excited ako matapos ang video number 2. Nandito na tayo sa bago kong shop. Hindi ko agad ginawa ang video na ito dahil gusto ko ng magandang ending at kailangan ng oras ang ganitong mga video. Hindi ko lang ito kinukunan sa isang araw. Kaya makikita mo dito ang aking lander, ang aking Ford Explorer dito. Meron din ako, ayan ang baby ko dyan. Oh, ang baby ko. Ginawa lang ito ng 1,000 at 500 noong nakaraang taon bihirang kotse ito. Gagawa ako ng karatula, lalo na para sa mga coops. Halika sa shop ko, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Ganito talaga ako nagsimulang magpalipad ng gulong, kaya dito ko ito ibabahagi. Ngayon, nakagawa na ako ng video dito dahil punong-puno ito ng mga piyesa ng Honda. Kaya puro piyesa ng Honda ang nandito. Buksan natin ang garahe. Tulad ng nakikita ninyo, nandito ang baby girl ko, ang aking Escalade. Nagsimula na akong magtrabaho sa Escalade. Gumawa na ako ng 3 Jeep Wrangler videos na ilalabas pa lang. Ito ang aking Jeep Wrangler hardtop na gagamitin sa video tungkol sa pagtanggal ng hardtop na ilalabas pa lang. Ito ang grill ng aking Jeep Wrangler mula sa 2,000 at 23 na kinonvert sa 2,000 at 25 model. Ginawa namin ang proyekto rito at ngayon opisyal na kaming may lugar para magtrabaho sa mga kotse na ikinagagalak ko. Lumilitaw na naman ito. Kung naaalala mo yung Cadillac Escalade convertible ko, ayoko talaga ng roll bar. Kumupas na ang clear coat kaya maputla na. Nabasag ang salamin sa magkabilang gilid at ayaw ko talaga sa roll bar na ito. Ito ang paborito kong sasakyan. 4 na taon ko na itong gamit, dati sa lawa, ngayon pati sa bangka at tabing dagat. Wala akong pakialam. May WeatherTech floor mats at 3rd row seat pa ito. Tatanggalin ang roll bar, papalitan ang salamin at headlights, at ipipinta ulit. Magwe-welding at magfa-fabricate kami para magamit muli ang sasakyan. Hindi na ako makapaghintay magamit ang kotse, pero mas masarap na may sarili ulit akong lugar. Oo, puno ito ng mga gamit, mga piyesa ng Honda. Kung may interesado sa mga piyesa ng Honda, napakaraming piyesa ng Honda dito. Ilalagay ko ang link ng video tungkol sa mga piyesa ng Honda na may kumpletong inventaryo. Hindi ko na uulitin, pero ilalagay ko ang link dito o sa description ng video na may lahat ng piyesa ng Honda. Kung may interesado sa mga piyesa ng Honda. Yung may-ari na hindi talaga gumagamit ng shop at nag-iimbak lang ng piyesa, gusto niyang ibenta lahat ito ng maramihan. Dolyar.
750 para sa lahat ng piyesa ng Honda mula 72 hanggang 2,002. Panoorin ang video sa ibaba at kontakin ako sa Instagram o sa World Wide Web .flying-wheels.com kung interesado ka. Ang saya na may gamit at lugar na ulit para magtrabaho. Hindi ko driveway yan, hindi ko garahe yan, kaya ito na. Susunod na mga hakbang ngayon na may lokasyon na tayo. Ngayon na alam na natin ang mga kailangang gawin. Itatatag natin ang pangalan ng negosyo, kukunin ang tax identification, kukumpletuhin ang sales tax certificate, at mag-a-apply ng dealer's license. Iyan ang magiging video natin, kaya magpapahinga muna ako sa seryeng ito sandali dahil medyo matatagalan iyon. Habang naghihintay, ilang beses ko nang nabanggit ang waterfront foreclosure home na nabili namin sa auction mula sa county at bangko. Hindi sila umalis kahit pinakiusapan, kaya kinailangan naming silang paalisin sa korte. Magulo ang bahay noon, inayos namin ito, nirestore namin, at kasalukuyang kaming nakatira doon. Plano ko sanang ibenta ito para kumita, pero na-inlove kami, kaya ito na ang next naming serye. Nasabi ko na ito sa unang video at dito. May hiwalay kaming channel para sa car dealership content, kaya doon ka manood kung yun ang hanap mo. Parang ang tawag doon ay simulan ang dealership, paano mag-umpisa ng dealership, o paano kumuha ng dealer's license. May link sa description ko at maglalagay din ako ng card papunta sa channel na yon. Pwedeng i-click ito dito o sa description ko. At i-follow mo lang ang isa ko pang channel para mapanood ang mga content na para lang sa mga car dealer. Ang Flying Wheels ay parang tungkol sa buhay. Tungkol ito sa car dealership, investments, pamumuhay, pagkatalo, at pagmamahal. Lahat ng nararanasan namin ay napupunta sa channel na ito at gustong-gusto kong ibahagi ito sa inyo. Pero kung gusto mo lang ng car dealership na content, siguraduhin i-follow ang isa pang channel na nasa link sa aking description. Ipopost namin lahat ng kwento at ibang content doon. Salamat sa panunood, pinahahalagahan ko ito. Wow, tingnan mo mga mata ko. Kumusta ang baby blues sa ilaw? Salamat sa panunood. Kita-kits mamaya. Sana naging kapaki-pakinabang at nakakaaliw ito. Kung oo, libre lang mag-thumbs up at malaking tulong na yon sa akin. Salamat sa panunood. Kita-kits tayo mamaya. Paalam.